Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Peanut Gallery Media Network tungkol sa matinding hamon o babala ni Congressman Toby Chanco laban sa Pangulong Marcos Jr. Kaya gusto ko lang kayong i-update. Ongoing ang ating fund drive for our brave 14 Marines. Sa ngayon, sa ating GCash, meron na tayong 75,000 na naipon. Bukas, makalawa, dagdagan lang natin ng konti para bago natin ipadala. Yung mga gustong magpadala, dito po, GCash number natin, 0916-9000997. Mirna Sibog ang pangalan ng GCash. For the past 2 months, meron na tayong 370,000 na naipadala at malaking tulong ito sa kanila. So ngayon, 75 ang nasa GCash. Baka bukas makalawa makabot na ng 100,000 ipadala ulit. Kailangan ng tulong nitong brave 14 Marines. Tinanggihan nila yung 25 million na suhol sa kanila. So, anong gagawin natin? Tulungan natin sila kasi kailangan nila suporta ng taong bayan. Okay, ito na yung pahayag ni Congressman Toby Chanco. Mr. President, you started this fight. Now, prove that no amount of money, influence, or political connection can place anyone beyond accountability. If Martin Romualdez is not charged with plunder, the Filipino have no choice but to conclude that he had an ace up his sleeve. Finish what he started, Mr. President. Galing! Bakit, ito opinion ko lang bakit nakapagbitiw ng ganyang kataga si Congressman Toby Chanco? Very close sila. Ang asawa ni Congressman Toby Chanco is pinsan buo ni Pangulong Marcos Jr. Kaya yung laking tiwala ng Pangulo kay Congressman Toby Chanco, siya ang ginawang campaign manager ng alyansa nung nakarang eleksyon. So very vocal naman ito. You started this fight. Patunayan mo. So, ang prueba ngayon na totohanan ang kampanya ng Pangulong Marcos laban sa flood control scam na ito is si Martin Romualdez. Binanggit niya sa kanyang SONA na nalulungkot siya, masakit para sa kanya dahil sasampahan na ng ombudsman si Martin Romualdez. Plunder. Paano ito ngayon? Bumaliktad yung 4 na Marines. Yung testimonya nila ang importante na para madiin si Romualdez. Kaya itong si ombudsman na parang galit-galit, sasampan daw niya ng kaso yung 4 na bumaliktad. Totoo kaya? Ito ngayon, nagdududa. Sa pagkakaintindi ko, opinion ko sa ganitong pahayag ni Congressman Toby Chanco, parang duda siya na baka hindi matuloy ang pagsampa ng plunder kay Romualdez dahil nga bumaliktad na yung 4. So ano sa tingin nyo? Matutuloy? Sa akin, 50-50. Kahit matuloy, granting ituloy. Kailang mahina na yung kaso. Kasi bumaliktad na Kaya kahit ituloy ng ombudsman nga sampahan, huwag muna tayong maniwala na totohanan na itong ginagawa nila. Hintayin natin na ang Sandigan Bayan, kung ituloy man nasampahan ng kaso,
si Romualdez is ma-issuehan ng non-bailable na warrant of arrest. Dapat ganun. Kasi kung may warrant of arrest, hindi naman siya makukulong, makapagpiyansa, di wala rin. Drama-drama lang. Oh. Ano ba? May alas daw na hawak ni Romualdez laban sa Pangulo. Ano ba yun? Oh, bahala na kayo. Yan na yung nababasa ko noon pa na takot daw gumalaw ang Pangulo laban kay Martin Romualdez dahil may hawak siyang alas. Kaya malala ko tuloy yung siniwalat ni Congressman Toby Chanco, November of 2024, nagalit ang Pangulo, tinawag niya si Romualdez. Bakit mo pinakialaman ang budget ng flagship project ko? Ibalik mo ang pera. Yes, ibabalik namin sa BICAM. Hindi naman ibinalik. Anong ginawa ng Pangulo? Kung ako ang Pangulo, talagang bahala na dyan. Ako ang Pangulo eh. Kailang parang hindi siya Pangulo. Wala siyang ginawa. Kaya yung 2025 budget, may bineto siya ng county, pinirmahan pa rin niya. Nandun yung nirereklamo niyang pundo na ginalaw ni na Romualdez at Saldico. Wala naman siyang ginawa. Oh. So bakit hindi niya kayang anuhin ang pinsan? Ayun. May alas. Sino? O ano kaya yung alas na yun? May idea ako. Kaya lang, hindi ko na lang sasabihin. Later on na lang. Kaya lang, yung rason kung bakit hindi niya kayang totohanan na sampahan ng kaso ni Romualdez, your guess is as good as mine. Kaya, salamat Congressman Toby Chanco for speaking up in behalf of the Filipino people. May nabasa akong post kanina. Binabaha ang halos lahat ng Metro Manila. Kailang ang nabutas? Zero or minimal flooding. Bakit? Hindi siya corrupt. Ginamit niya yung pondo, flood control fund, para sa maganda yung pumping station nila. Gumagana lahat, kaya yung tubig ulan na ipapump nila palabas. Kaya gayon, happy ang taga Navotas. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko diri sa balay ni Lailin Ligpaan nga taga Sitio Kalapat Tagbagtala kag Bukidnon. Sumuna ni ang gitabang sa iyaha nga yero nga iya na gyud ning giatop. So gipulihan na gyud niya atong ilang atop nga gatuluan na. So mo na ni. So kining naatag sa iyaha nga yero napulo ni kabuok nga digis kataas. Salamat sa Ginoo nga ug sa nagatag og sen nga napulian na gyud ang among atop nga gatuluan na sulod sa napulo ka tuig. So sulod sa napulo ka tuig bag-o pa gyud napulihan ang inyong atop. Oo. Oo, so pag abot sa sin tungod kay sigig kaulan dinhi, diretso na ninyo giatop gyud ang yero. Oo, pag abot sa sen diretso na namo gi atop para kuan nami maka-plaster nami og tarong. Kuan tulog. Oo, so wala na gyud mo nakahulat sa ako nga makaani ko sa inyong pag-atop kay nagdali mo tungod kay sigig kaulan nagatuluan ang inyong mga atop. Oo. So napulo gyud ka tuig ay para pulihan. So unsa ra day ang trabaho sa imong bana? Kuan muso sa kuan og inadlaw. Oo, gamuso ra. Oo. Kung walay muso, So magpundora sa balay. So wala gyud mo ika-afford nga ikapalit sa sin. Wala. So taman ra gyud sa kaon. Oo. So pila na kabuok ang imong anak? Isa pa inuon. Isa pa. Oo. Salamat sa Ginoong
nga dako na gyud ni kayo nga tabang sa amo para sa amoa. Salamat pod kayo. Oo.